Maayong gabi ka na itong tanan. Welcome sa ato ang Friday worship. Kumusta man ang ato ang mga niaging adlaw? Maayo. Ang uban no, kanang medyo dilit maayo no, kay pwede siyang inita ba? Pero sige lang, kay maana na kita. Medyo na ulan na pagkaroon. Thank you, Lord, for that blessing. Ang uban wala pa, kami pa siguro kung tadili na magulan. And welcome kitang tanan no, sa to ang panibago. Magampo kita. Lord, our God and Father, we thank you for this wonderful evening. As we gather tonight, salamat Lord, na naami karon mayang panglawas, maka-worship na usap kami kanimo Lord. Thank you for the good health, sa good life that you have gives us, bless us. Salamat Lord for everything that you have, for everything nga imong gidungog among mga pag-angkot Lord Jesus, o sa tanan pa namong mga panginahanglon everyday Lord nga imong gina-provide sa mga uban nga nagkinahanglan sa imong gugma o kaloy Lord. Kaming tanan Lord nagkinahanglan sa imong gugma Lord, i-bless kami anak Lord Jesus. Padayon sa amuang pag-worship ka rin Pino everyday, ikay ikaw ang among kusog lang yun, Lord. Thank you, Lord, for everything. We love you. Amen. Sa Psalm 24:3-5, who may ascend the hill of the Lord, who may stand in His holy place, he who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to us an idol, or swear by what is false. He will receive blessings from the Lord and vindication from God his Savior. After thee
you keep us up always, Lord. Hindi mo kami lift up, O Lord. Kung kami nawala na sa paglaong, Lord. Jesus, thank you so much, Lord. Thank you sa iyong love that surrounds us always. You embrace us always kung kami Ginoo wala na mawalan sa paglaong, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. Pwede kita magpindot. Setting my feet
understand na mo ang every word na mo apply na ako sa mga everyday living, Lord Jesus. Thank you, Lord, for this opportunity that we are now, Lord. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' name, Amen. Pwede ginamang din ay maglingkod. Ako ang hinatag ng pastor. Maybe naman tayo bago may aircon, pero may power. Wala pa lang connect ba wire. Wala pa kita wire. Sabi na kung nagamit na dyan karon, pero okay naman po, kaya wanulan mo, no? Kabalong na ako sa sunod, nagdala din yung jacket na kayo. O kayo. Taas ko na ito. Atong simbahon karon ang Ginoo pinagi sa paminaw sa tulong. O-N. Naman may ID ka na, no? Ayaw may ID pa. Ako mag-i-assume na pero hindi ko ngayon sa yung ID ha, hindi ko mag-check. Kung ano na siya na purpose na. Intro me, no? What's that purpose sa ID? Ha? Identification, ha? Kaya diya sa ID, kabutang man diya ang mga personal na ito na information. Ang pagpamatuon nga ikaw na, ha? Mag-confirm nga pagpamatuon sa identity sa usa ka tawo. Mao man purpose sa ID. Now, sa maupod nga paagi, ang tinuod nga identity sa Christian, mapamatunan pinaagi sa kinabuhi. Bulan ko ha, ang tinuod nga identity sa Christian, mapamatunan na siya pinaagi sa kinabuhi. Bilang Kristohanon, kinahanglan gayud nga atong ipakita ang atong tinuod nga identity. Atong basahon ang Ephesians chapter 5, ikan sa verse 8 hangtod sa verse 14. Tindog na punta as we read God's word. Atong duha na sa pagbasa, 1 to 3, go. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. This is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Ginoo among giampo, gipangayo nga karong gabi sa among pagtuon sa imong pulong, among mahibaluan Ginoo sa una mo pagkinabuhi ang among tinuod nga identity. Tabangi kami Ginoo sa pagsabot niini. O dili lang na among masabtan, kundi lang sa tanan among maaplikar sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Kini among pag-ampo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat.
kabalik o lingkod. Tapos po natin basa ang verse 8, "For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light." Now, base niya na bersikulo kung sa ang identity sa tinuod ng Christian. Kung sa ang identity sa tinuod nga Christian. We have light in the Lord and put children of light. Kaduha gibalik ang word na light. Butang na lang nato, ang tinuod nga identity sa tinuod nga Christian is child of light. Mag-agree mo na? Kasi ang versikulo, child of light or children of light. Kung na identity sa tinuod nga Christian. Sa preceding verses, sa chapter 5, Ephesians chapter 5, verses 1 to 7, na mao niya atong ito ang last Friday, last week, ito na nato ang trademark sa tinuod ng Kristohanon. Number 1, ang tinuod ng Kristohanon, imitator of God. Ginasunod, ginamimik ang Ginoo. Secondly, not imitating the actions, attitudes, and ways of the world. Ang isugan ni Apostle Paul from verse 1 to verse 7. Pag-abot rin sa verse 8, ang trademark or identity sa real Christian, saban, tingin ko na kung kilinan, child of light. Child of light. Now, as children of light, how should we live our lives? Saan na ito? Magpakita na kung children of light kita. Kung children of light ang mga Christians, so, saan na ito na siya pagkinawa? Saan na ito pagpakita na siya? How should we live our lives as children of light? Number 1, matunan natin dahil sa verse 8. Remember your past. Remember your past. I-remind ni Apostle Paul ang mga Christians sa Ephesus, mahitungod sa ilang daan na identity. Kung sa ilang daan na identity, sa first part sa verse 8, they were once darkness. They were not only in darkness, but they were darkness itself. Wala lang sila nagkinabuhi diha sa kangit-ngit, kundi sila mismo kangit-ngit. Ano, di ba? For you were once, dahil ako tumingin na, you were in darkness. Hindi ba na mag-ingon? Okay, kung they were in darkness, nagkinabuhi sila diha sa kangit-ngit, kundi na mag-ingon, ang ingon diha, you were once darkness. Hindi lang in darkness, pero darkness itself. Now, mas ugat na siya pamiyahon. Kung ang tawag sa imo, tawag ka ng kangit-ngit. Kaysa ingon ka nga nagkinabuhi ka diya sa kangit-ngit, mas ugat na siya. Kaya ikaw mismo ang kangit-ngit. Hindi lang ka nagkinabuhi diya sa kangit-ngit, pero ikaw mismo kangit-ngit, mas ugat na pamiyahon. Diba? Kanya, mo na pag-ingon diya sa verse 8. Giingan sila ni Apostle Paul, mga Christians ni sa Ephesus, na sila kangit-ngit. Mo na ang ilang identity sa wala pa nila na-enhance si Kristo. Kaya ba mga igsoon, maura po niya ang atong identity. Mo po niya ang atong identity. We were once darkness. We do not only live in the darkness, but we were once darkness. Wala lang na nagkinabuhi diya sa kangit-ngit,
kundi kita mismo kangit-ngit. Grabe gani ang pag-describe sa Bible nga nabilong kita sa kampo ni Satanas tungod sa atong mga sala. Ang sala, kung si Satanas mo ay gadumala sa atong kinabuhi, ano ang pag-describe sa Bible na tungod sa ato before we came to know Jesus as Lord and Savior. Hantod niya abot ang panahon, ang takna na atong gidawat si Kristo bilang atong Ginoong manununwas. Ato siyang gitukuhan, ato siyang gisaligan, atong gihinusuran ang atong mga sala, gikan niya atong taknaa, na usab ang atong identity. From being a child of darkness to become a child of light. From being a child of darkness to become a child of light. So, remember the past. So, nag-ingon pa po ng Biblia na forget the past. Saan ba na karoon? Diba sa Isaiah? Forget the former things. Nasa Philippians, katunatunan nato na dito forget the past. So, ako nato ng pag-reconcile. Ano na ba ko diya? Muna first outline ako, first point. Remember the past. May ingon sa Isaiah, forget the former things. Sa Philippians, forget the past. Saan nato na siya pag-reconcile? Ang pati pasabot sa Isaiah, o sa Philippians, ayaw na utruhang buhat ang mga nangagi. Ayaw na magpa-apikto sa mga nangagi. Kalimti na to. Ang tuyo lang din sa Ephesians chapter 5 verse 8 nga mo tungan karon na remember the past, ang tuyo ani para ma-appreciate mo ang present. Diba? As you remember the past, your old life, your old self, mas ma-appreciate mo kung kinsa ka karon. Kaysa una you belong to the kingdom of darkness, pero karon naanak ka sa kahayag. Diba? Nindot na siya. Itiyo mo, nabilog pa ka sa iharian sa kamitit, pero tingluuyan ni mo. Pero karon kay naanak ka sa iharian ni Kristo, pero tingluutan. Opo niya isutin ngayon so ni Apostol Peter. Sa 1 Peter chapter 2, verse 9. Siya ang nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang kahibulungan nga kahayag. Gikan sa kangit-ngit i-transfer ngadto sa kahayag. Mo po na gihisgutan sa second part sa verse 8. Diba? Sa ito. Ano biyahe? Second part sa verse 8. But now you are light in the Lord. You were once darkness. Pag-abot sa second part sa verse 8, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Dili lang nga naata diha sa kahayag, kundi o nagkinabuhi diha sa kahayag, kundi kita mismo ang kahayag. Ganina kay wala lang ta nagkinabuhi diha sa kagit-git, pero kita mismo ang kagit-git. Pero sa dihang na-transfer ta sa kahayag, dili lang ta nagkinabuhi sa kahayag, kundi ingon ang Bible, kita mismo ang kahayag. Sa diha nga nailhan nato sa Kristo. Sa diha nga nasinati nato ang kalawasan. Sa diha nga naghinosol kita sa atong mga sala, na usab na ang atong identity. Sa primero, sa atong identity, gitawag na nga kagit-git. Karon gitawag na kita nga kahayag, suga, ang kinahanglan musiga, kinahanglan mudanag. Muna ingon ni Jesus sa Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world. Kamu ang suga, kamu ang kahayag sa kalibutan. Si Jesus mismo ang sulti ani.
Dili ni siya basta-basta nga description kay suot sa Kristohanon kay tiyaw mo. Suga, kahayag ka sa kalibutan. Basta-basta. Pero mo na nahitabo sa diha nga kita nituo kang Kristo, nisalig kang Kristo, nisunod kang Kristo bilang atong Ginoo matuluwas. Gikan sa angit-ngit, i-transfer kita ngadto sa kahayag. Muna yung siya, you are the light of the world. Ang pangutana, nahimo ba yung suga sa uban? Sunod nga pangutana, kumusta ang imong suga? Kasiga pa ba? Pangutana imong tapan. Kumusta ang imong suga? Kasiga pa ba? Kubasi ni awok na. Kabalo mo sa ni awok. Kanang lidim na. Pero katong suga pa sa unang punahon na gas. Yung gamay ng gas, may balo ka na gas. Kagis tiyali eh. Petromax na to. Magamit ni Petromax sa una ka lang mag-harvest. Hindi ko kalimutan na ito sa kan. Petromax na. Pero kung sa galera suba, gas ang gamiton. Eh, tingala ko pag di sa syudad kay magpagas rin, gas, sakyanan, gas na gamiton sa sakyanan, isulina na ito. So, kung na mo awo, ini mo deal. So, kumusta ang imong suga? Kadanag ba ba? Hayat pa? So, kinumtumi ang deklarasyon ng ihimo ni Jesus para sa mga Kristohanon. Kamu ang suga. Kamu ang kahayag. Identity sa tinuod ng Christian, you are a child of light. And since you are a child of light, pag kinabuhi kanunay diha sa kahayag aron padayon nga musika, padayon nga mudan-an ang imong kinabuhi para mahimaya ang Ginoo sa imong kinabuhi. So una, remember your past. Ikaduha, find out what pleases the Lord. Base kini sa verse 10 sa Cebuano ni siya, tingduhaan na masaya ninyo kung unsa ang makapalipay sa Ginoo. Saan na to pag kinabuhi? Isip na sa kahayag. Saan na to pag kinabuhi? Ikaduha, magtinuha. Saan na magtinuha? Mag-desire. Mag-desire na kung unsay makapalipay sa atong Ginoo. Importante ka na siya na pagturunan sa Bible. Mag-desire ta kung unsay makapalipay sa atong Ginoo. Ang anak nga responsibilidad o buutan, gatinuha nga malipay iyang mga ginikanan. Ang empleyado nga kasaligan kung dedicated sa trabaho, gatinuha nga malipay iyang amo. Kaya di galing makasapaan o amo. Ako'y amo, magpataka o pangasapa. Muna, di ba? Malipay ang atong boss, ang atong labaw. Kaya sa na ma-please sila, malipay sila. Ayaw na na po ang Kristohanon. Ang Kristohanon nga nagkinabuhi diha sa kahayag, nagatinuha usab nga malipay ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Kung mingon ka karong gabi na naa ka diha sa kahayag, na kinabuhi ka diha sa kahayag, gatinuha ka na malipay ang Ginoo sa iyong kinabuhi. Pagkatala, kung saan na ito pagkahibalo sa mga butang na makapalipay sa Ginoo. Kung kita mga anak, o
kabalo man sila sa magkapalipay sa ilang mga papa. Pag-abot sa Mother's Day, sabihin mo sa mga anak para malipay ang mga mother. Ang mga empleyado sa mga buhatan para malipay lang amo, kabalo sila na kita, ang mga anak sa Ginoo. Masa may atong buhaton para malipay ang atong lahit pagnaman. Paon sa mga atong mahibuluan? Wala lang iksuon kundi pinaagi sa Biblia. Kaya diri sa Biblia, dinhi ipahayag sa Ginoo ang iyang kabubuton. So ang kita lang buhaton para masayran nato ang napalipay sa Ginoo kundi atong tunan, atong basahon ang Biblia. Sunod na pangutan, ano sa mga butang na makapalipay sa Ginoo? Sa daghan apan ang pinakauna pagtuo. Isulti na ang pulong 1-3 pagtuo. Kusga pagtuo. Numero 1 na makapalipay sa imong Ginoo, sa atong Ginoo. Pagtuo. Malipay ang Ginoo sa tao nga nagatuo o kasalig kaniya. Kung duduol ta kaniya pinagi sa pag-ampo, magpakiluoy, magpatabang, mangayog tabang, mangayog ambag, malipay ang Ginoo. Yan. Paubos ka sa itong problema, mag-ampo ta, ekspresyon sa atong pagtuo sa Ginoo, malipay ko sa Ginoo. Ganyan ang iyon ang pulong sa Ginoo. Without faith, it is impossible to please God. Bisa kung sa pagkakangilingig din sa kalibutan. Bisa kung sa pagkakaghan ng kwarta. Bisa kung sa pagkakasikat. Bisa kung sa pagkaka-powerful. Pero kung wala kayo pagtuo, di God manipay si God di mo. Huwag inatiman eh. Pero bisa kung sa kakabos, kung sa kaka-ordinaryo na tao, sa atubangan, sa mata sa tao, pero kung nagtuo ka sa Ginoo, mas malipay siya rin mo. Mas mahimuot siya. Mas mahimaya siya. Pinaagi ka niyo. Manatiman na ito nagtulo sa Bible. Malipay nyo ng Ginoo sa tao na nagtuo o kasalig. Panunduman na ito sa panahon ni Jesus. Sa panahon ni Jesus, samtang nasa din sa kalibutan, particularly sa Israel, malipay siya maayo sa mga tao na nagpakita o pagtuo. Bisan ordinaryo lang ang pagtuo. Doon niya itong istorya may tungkol sa babae na nag-bleeding siya for 12 years. Bleeding siya for 12 years. Nga, dagan siya mga doktor na yatuan para maayos siya. Pero imbes nga maayos siya, bisunod pinuon lang yung sakit. Pagkadumog niya nga, muagi si Jesus dito silang lugar, nagtinguha siya. Ngayon pag-ampo mo rin kung makahigap lang ko sa tumoy sa iyang salina, maayo ko. Moro to yung pag-ampo. Simple kaya nga pag-ampo. Mubo kaya nga pag-ampo sa Biblia. Kung makahigap lang ko sa tumoy sa iyang salina, maayo ko. Kung tuod man, bisan sa kadaghan sa mga tao nga nilugok ng Jesus Christ, nakakulit din siya. Tutumoy sa sinira ni Jesus. Kung sa diha na nakakulit siya sa tumoy ni Jesus, nabati ni Jesus na doon ay power na nigawas ikan kaniya. Kadaghan manuntaan, nakasindol sa iya, nakahikap sa iya, nakapangga sa iya. Pero ang namatikdan ni Jesus Christ, katong babae, nga nag-ampo. Yung pag-ampo, kung makahikap lang ko sa tumoy sa isinda, maayo ko. Kundi pa sa mga nga, wala, gibaliwala ni Jesus ang pagtuo niya at tumayana. Lain pa nga example, katulad ang centurion ka na kapitan sa sundalo, sa mga Roman soldiers. Nga, doon na siya ito ng sulubuon nga nagpasakit, nga himaktir na, kapit na mamatay. So, sa dahil niya nga si Jesus, doon na sa ilang lugar,
nana sa pikas barangay, nagsubo siya o iyang mga tao para ingnan si Jesus na maato dito silang balay. Kaya nagtuo tingali siya, nagtuo siya ni si Jesus. Here, makaayon sa iyang sukuan, nagiyang gipaatuan, no? Napaatuan si Jesus dito silang balay. Kung tuon man, padulong na si Jesus silang balay, ang ihimo ni ining senturyo na paralasyo lain ng mga tao. Paingan si Jesus nga, Lord, ano lang kung ato dito sa akong balay? Just say a word and my servant will be healed. Kaya nagtuon siya na si Jesus, pwede niya ayuhon ang iyang servant. Bisan layo pa si Jesus. Kung na yung pagtuo, na di na kinahanglan si Jesus pato sa balay. Parehas sa iya habang kapitan siya sa mga sundalo. Kung sa isubo niya sa mga sundalo, ube. Kung sa iigon niya sa mga sundalo, ube. Kung na po iyang pagtuo ni Jesus. Bisa tayo si Jesus, musulti na. And his servant will be healed. Pagkanumog ni Jesus, sa gisulti, sa gipasulti niya yung gawahan. Yun ang Bible, Jesus marveled at the faith of this man. Kailangan pag-istorya sa New Testament. Sabihin, kita ni Jesus ang pagtuusaw sa katao. Wala niya gibaliwala. Iya pa kanyang gi-announce sa mga tao. Kaya lagi, meron nga makapahimuot, maka-please sa atong Ginoo, mao ang pagtuo. So, pangutana kung sa'yo makapahimuot, makapalipay sa atong Ginoo, ang atong pagtuo. Find out what pleases the Lord. Naghanap magabutan na maka-please sa atong Ginoo. Number 1, mao ang atong pagtuo. Katulo, take no part in the works of darkness, instead expose them. So si Juan, magyapon ako sa i-quote sa verse 11. Apin daw mong basa ani, 1-3 go. Ayaw ka mo pag-apil-apil sa mga binuhatan na walay pulos, nagbuhat niya itong anaa sa pinigit. Hinoon, ipakita ninyo kanila na dautan ang ilan. Doon ay doon kasugo ng Ginoo, nini nga verse. Una, ayaw ka mo pag-apil-apil. Ayaw ka mo pag-apil-apil sa mga binuhatan na walay pulos yung hibuhat niya itong naasa kagit-git. Gusto mo ng binuhatan sa kagit-git nga, dili na dapat mag-apil-apil. Naghan kaya na siya. For example, ito taas ni siya, atong basahon, at frigo. Busa isalikway na nato ang dautan ng mga buluhaton sa kagit-git. Kung isulob nato ang maayo nga kinabuhi, isip hinagiban nato mga anaas na hayan. Kating lao ka sa Cebuano, hinagiban mo sa hinagiban. Pero saan na nato nito mga binuhatan nga, di ta dapat mag-apil-apil. Kanang gi-underline na to, gusto na ito nagbasa, 1-3 ko. Dili kita naghubog-hubog, ukaha mag-apil sa mga kahilayan. Dili kita maghilawas, gawas sa kaninyoon, ukaha magbuhat sa bisan unsa matang sa malaway, nabuhat. Dili kita mag-away, ukaha masina. Balik ko na ito dito sa verse 11, dili mag-apil-apil. Ito na ito, itong yagi, do not be partners with them. Do not be partakers with them. So, paano kayo, no? Tingnan na talaga yung mag-apil-apil. O saan na binuhatan dito mag-apil-apil? Muna siya, di ba? Ako yan. Sa kaduhang po dito, Kapitulo 6, versikulo 14, basahan natin eh, 1-3 go. Ayaw gayon kamo pakikiusa sa mga dili tumutuo. Kay maingon nga ang kahayag o kagit-git dili makuban. Ha? Kahayag o kagit-git dili makuban. Ang maayo og dautan dili usab angay nga magkuban. So, ang mensahe lang sa atong Ginoo diya mga igsoon nga kinabuhi kita nga malaan.
magkinabuhi kita nga matarong. Tungod ana, dili ta makapil-apil sa mga binuhatan na dili maayos sa iyahan atubangan. Kay naamang katas kahayag, di ba? Hindi pwede ba yung mag-uban ang kahayag o kagitid? Mag-uban ang kahayag o kagitid, literal na kahayag o kagitid, kisa may mabili. Kahayag o kagitid, pindi kagitid, di ba? Ito ba? Alam mo na ito eh. Pagpahayag, di ba? Wala kagitid. Dapat di ko na lang na Kristan, no? Kung iipon ta sa mga hindi magtotoo, iipon ta sa itong mga higala, mga loved ones, kaya hindi Kristuhanon, dapat ulit kita may madala, dapat sila madala. Okay. Dili magsilbi, dili mahimo na mag-uban ang kautan o maayo. Dili mag-uban ang hayag o ganit. Sa Ginoo dili na sa pwede. And then sa second part sa verse 11, Hinoon, akong yellow, highlight ng yellow, ipakita ninyo kanila na dautan ang ilang ibuhat. Kini ang mas challenging. Kaya una, ganina, dili ta magpinapil. Ikaduha, ibuhang kasugo, ikaduha, atong pagyod nga ipakita sa ilang na dautan ang ilang ginabuhat. Buti pa sa buta ng mga igsoon nga itudlo, iwali sa atong mga friends, sa atong mga labuan, sa kabiyaan nila ang buhat sa kagitid. Kaya wala ba siya? Pero tinahangan kita o courage sa ano. Hindi nila courage to be concerned. Compassion. Kaya kinasing-kasing at tinguha na atong ma-share ang kamatuuran kanila. Kung masayran nila ang kamatuuran, kung mailhan nila, masinati si Kristo ngayon ang Ginoong manuluwas, ang ingon sa Bible, dili sila malaglag. Diba? For God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Kung masultihan sila, kung mawarningan sila, kung ito umulawat sila ng Kristo, dili sila malaglag. So grabe o ka ng eternal na may kalabutan sa eternity. No? Kung hindi sila masultihan, hindi sa mawarningan, malaglag sila. Doon ay eternal significance pa. Wala yun ang Bible na hindi lang mo nga, hindi magapil-apil, kundi sultihan po yun. Dayan sa verse 14. Pinagi niya lang ang verse. Gina-invite sa Ginoo ang mga tao na napas sa kanitid. Aron gikan sa gingharian sa kanitid, mabalhin sila sa gingharian sa kahayag. Pagmata, ikaw na natulog, bangon gikan sa mga patay, ikaw bangon gikan sa kama, o hayagan ka ni Kristo. Pagmata, ikaw na natulog. Mga tao na nasa kangit-ngit, tulog na sa sala. Diba? So, diingnan sila nga magmata. Pagmata. Kaya natulog tungod sa sala. Ihagok po yun. Diba ginagamit na expression sa uban? Kung nasa tayo makita tao na nalulong na umayo sa darutan, may binuhatan, uy, pagmata na, uy, naon sa kagka. Kapag yung ka ma-realize yung binuhat, pagmata na sa yung binuhat, biyahe na. Ito na sa expression. Tao na sa kagit-git, tulog sa sala.
Ingan po sila nga mubangon gikan sa mga patay kaya ang tao nga naa sa kingit-kit patay sa sala. Buti pa sa patay ang ilang relasyon sa Ginoo. Nahimulan, nahilayo sila gikan sa presensya sa Ginoo. Ngayon ang mata. Bangon. Ang lugay ng mata. Ang lugay ng mata? Kaya lugay po matulog. Tawas mo. Ay po na siya ng mata ko. Atong gisgutan din spiritual na pagkatulog, spiritual na pagkapatay. Bangon mo mata para mahayagan ni Kristo. Na ining mata, ining bangon, mahayagan ni Kristo, magkinabuhi na diha sa kahayan, dili na sa ganito. Salamat sa Ginoo kay pinagi ka Kristo, pinagi sa atong pagtuo, pagsalig kaniya, dili na ta tulog sa sala. Amen ba? Tulog pa ba sa sala? Dili na po ta patay sa sala, gani gibanhaw na kita ni Kristo, pinagi sa atong pagtuo, pagsalig kaniya. Kung nagkinabuhi na kita diha sa kahayan, na transfer na ta, na balhin na ta gikan sa ginharian sa kangitgit ngadto sa ginharian sa kahayan nga mao ang ginharian ni Hesus Kristo. Mo na nay atong identification. Children of light. So manimuha ta, mag-desire kita na malipay ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay children of light maghata. Dili na ta mag-apil-apil, di kaya nato ang mga buhat sa kanito. So mga igsoon, atong ipasidlag, atong ipadana ang atong kahaya. Ang Ginoo panalangin ka ato. Karong gabi, kadili pa tayo ampo sa closing prayer, atong i-acknowledge ang atong mga mothers. Kamayroon mga mothers karon. Kay sa 12, sa Sunday, Mother's Day na. Una magaling ang Mother's Day kaysa Father's Day, di ba? Baby's first word. So, tarong gabi, kinisgo na tagkahayag, di ba? Kinaingon nga ang inahan, kahayag sa palimalay, ilaw ng tahanan. Paano naging ilaw ng tahanan ang sagot kayo na ano? Ilaw ng tahanan. Hindi ko kasabot. Hindi ko kasabot ang pastor kaya tagaw, manggod. Kasi paglimpyo. Ano din? Si paglimpyo, si paglampaso. Pero ako na. So, itong i-acknowledge ang mga mothers karon. Dahil nato sila ang buwan. Mother's Day 1, ikaw yung liwa, mother pa ka? Mother na ka? Mother 1, 2. So, ato sila hangyon nga mali din sa tubangan, kaya atong pa-istoryahon na ito. Pa-istoryahon. Ano na? Ako, tanang. Pagpata. Kaya atong i-request si Adi na maghatag o token sa atong mga mothers. Kasi sunod na natin. Sige. Bukas. Salamat sa inyong mga
kinabuhi. Salamat kay nahimo kong panalangin sa inyong tagsatag sa kapanimalay, pamilya, ang Ginoo magpapakamaayog kaninyo, ang Ginoo magatabang kaninyo sa pagpadayon ninyo pagbuhat sa inyong mga responsibilidad. Ang Ginoo magpapanalangin kaninyo. Kung yan ang tanan sa pagpindog, alam sa pag-ampo sa atong mga mothers o sa atong closing prayer. Salamat Ginoo kay karong gabi, karong adlaw, express kami Ginoo padayag sa among pagpasalamat sa mga mama nga niya karon. Pasalamat kami kanimo Ginoo sa ilang kinabuhi. Nahimo silang panalangin sa tagsa-tagsa nila kapanimalay Ginoo. O karong gabi among hiusa ang among makasing-kasing sa pag-ampo, tugyan sa pag-ampo kanila. Ubani sila Ginoo matag-adlaw, tagay sila may panglawas, usog, nga ilahang padayon nga mabuhat Ginoo ang ilahang mga responsibilidad sa ilang matag sa kapamilya. Maupo na namong pag-ampo Ginoo sa uban nga mga mothers, sa kauban na mo dinhi nga wala karon, ang iyong panalangin mahana usab kanila Ginoo. Papasalamaton kaayo kami kanimo Ginoo kay pinaagi sa ining mga mothers kaniya karon na panalanginan usab kami. Wala kang pag-ampo na ikaw gyud magauban kanunay kanila. Padayon sila mahimong panalangin sa tanang mga tao sa ilang palibot, una sa tanan sa ilang mga tagsipag sa pamilya o panimalay. Kanamong tanan Lord kaniya karon dinhi. Salamat kay nasayod ka sa among panginahanglanon, nasayod ka sa mga kabukaton na nasa among kasing-kasing, among itugyan, isalig ka nimo ang tanan. Pasalamat ko sa kami sa mensaheng among nadunggan, pag-ampo na ko Ginoo na dili namo ito malimtan, gani among ikinabuhi, among i-apply para malipay ka, mahimaya ka sa among sa among pagtapos ng Ginoo, among gibyan ng pasalamatan, among hidayat imong ngalan. Upani kami sa among pagpapaulit Ginoo, bantayan matagusa, balik na po na pulan, adlaw, init kayo, Ginoo, bantay kami, dili kami magsakit, Ginoo. Ang among mga kabataan, ikaw mag-protect po kanila Ginoo. Among hidayat Ginoo, ipasalamatan among giila ang imong pagkamaayo sa among sa talagang ka sa walay katapusan. And now, with the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. Maayong gabi sa kung kalit lang ni kusog ang wala. Pero di tama wala ka kay naa si Danny. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day.